Yan, isang magandang araw sa inyo mga kamama. Siyempre, papasok na naman ang ating kamamaw. Yan, kamusta kayo dyan? Kamusta sa mga subscriber natin? Kamusta sa mga bagong viewers natin? Maraming salamat sa inyong pag-suporta sa ating YouTube channel. Yan mga kamama, kwentuhan lang tayo. Kasi na-miss ko makapagkwentuhan at mga nakarang araw ako'y busy kung ano ba ang mga ano natin, ano ba nangyayari sa ating buhay ngayon. Yan mga kamama. Na ano lang mga kamamaw, siyempre nagbasa-basa rin tayo ng mga comment ng mga nakarang vlog natin. Tuwan-tuwa ako mga kamamaw dahil honest na mga kamamaw ngayon ang tataas na ng views ng ating mga vlog. Yung mga nakarang vlog natin ay nakakasurpresa na kumbaga minsan ako hindi naman ako masyado nag-i-expect na parang tipong tamang magkaroon ka lang ng 100 views masaya ka na. Kalayo mga kamamaw yung last 3 vlog natin mga kamamaw 300 plus ang ating viewers. Kaya nakakatuwa mga kamamo. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa inyo. At the same time, pataas na yung view hours. At the same time, yung ating subscriber tumataas. Kaya sobrang masaya si kamamo. At lalo kung ginaganaan mga kamamo gumawa ng vlog dahil sa inyo. Kaya maraming salamat po sa inyong suporta sa akin. Yun. May mga nag-comment na natawa ako doon sa isang comment niya sa akin. Sabi niya parang puro tsinelas mo na lang kamamaw yung narinig ko. Kawawa naman, parang ganun. Natawa ako. Alam mo to, parang pangalan niya is Gago tapos number ganun. Yung pangalan niya yung YouTube channel niya. Maraming salamat pa rin kahit pa paano pinanood mo yung vlog ko. Tsaka syempre yun, ano sa akin yan kumbaga next time iwasan natin hindi tumunog. Kasi mga kamamaw, sa hindi mga nakakala mga kamamaw, si kamamaw talaga kasi pag naglakad ako mga kamamaw, talagang ano siya, natunog lagi yung tsinelas ko or yung sapatos ko po. O basta pag naglalakad ako, parang kumakaskas lagi yung lakad ko. Di ko rin alam. Yun yung nakakalakihan ni kamamaw Kaya sabi nga nila, malakas daw makaupod ng tsinelas sa sapatos yung paa ko. Kaya pagpasensyahan nyo na ako. Pero natawa ako doon kasi doon sa vlog ko napansin niya yun. Pero pwede rin naman ano rin para sa akin malaki tulong na rin susunod iwasan natin. Tatry natin na ano. Siguro talagang gano'n kasi normal talaga yung paa ko pag naglalakad ako. Ganun talaga natunog Pero maraming salamat sa komento mo. Natuwa ako. Imbis na mainis ako, natuwa ako. Kasi syempre napapansin niyo yung vlog ko. Nakikita niyo kung ano yung mga dapat kong baguhin or dapat kong iwasan. Maraming salamat sa iyo. So ngayon ang pag-uusapan natin mga kamamaw, mainit na. Ano ba ang ginagawa natin dito sa Canada pag malapit na ang summertime? Usually, mga nagpaplano lang yung mga tao katulad ko. Isa ako sa mga nagpaplano na pag summertime, ano ba yung mga dapat gawin nating activities? Ano ba yung mga nagiging libangan ng mga tao dito sa Canada pag padating na ang summertime? Number 1, mga kamamo, sa lake nagpupunta yung mga tao dito. Sobra. Kung napapanood yung mga dating vlog natin is makikita nyo kung paano nila ini-enjoy yung mga balat nila para papulahin sa init ng sikat ng araw mga kamamo. Ganun ang mga Canadian dito yan. Syempre may mga lugar din dito na pwede ka magdala ng alak. May mga lugar dito na lake na bawal magdala ng alak. Pero yung last time na pinuntahan namin, nakalimutan ko yung pangalan ng lake, may bar siya talaga, nagtayo sila ng bar doon. Pwede kang uminom doon. Pero hindi ka pwedeng uminom mismo sa mismong parang pinaka-cottage mo, hindi. Yung mismong bar na gano'n, may space siya doon, may mga upuan, may lamesa, doon ka pwedeng uminom. Pero doon malapit sa river or malapit sa lake, hindi ka pwedeng uminom. At syempre, iniwasan din nila yung magkalat. Maiwasan din yung may nagkakalat na ano talaga. Syempre kahit paano, kahit masasabi natin maganda pa rin talaga sa Pilipinas mga kamamo when it comes din sa mga ganyang klase, yung mga lake, yung mga kasi ikukumpara mo yung ano natin, number 1 na lang, punta ka sa Subic, punta ka sa yung mga magandang mga Boracay, mga naku, panalo talaga yung mga kamamo. Wala talaga yung mga ano dito sa kanila mga kamamo. Honestly, parang kahit batis lang masayang nagtatampisaw yung mga puti. Ganun kami o ganun silang mag-enjoy ng ano dito. Kaya masasabi ko pa rin, mas maganda pa rin talaga yun sa Pilipinas. Wala talagang tatalo sa mga ano yung mga palatubigan o yung mga lugar na mapupuntahan mo para mag-swimming ka o magpag-sunbathing ka or
kahit naman ang gawin mo, enjoy mo yung init ng araw, ay mga kamama, mas maganda pa rin sa Pinas. Ganun lang sila dito. Yan, ano pa ba yung ibang ano nila? Yung syempre picnic, di maiwasan yan. Usual mga Pilipino kadalasan, may mga grupo tayo ng Pilipino dito nakikita na syempre pag day off nila, sabay-sabay sila, usap-usap sila kasama yung mga pamilya, ayun, usap-usap sila doon. Tapos magdadala sila ng kanya-kanyang pagkain nila, tapos doon na sila parang hapunan, tanghalian. Yung iba nagdadala ng camping, ano, basta nag-ano sila doon, or may mga, yung ibang may mga kaya, may mga dala silang parang mga trailer nila na pwede nilang tulugan. Yun yung mga pang big time na mga din, yun mga mahilig mag-camping. Yan, so syempre doon sila matutulog, doon sila papalipas ng gabi, tamang kwentuhan, bonding time, para makalimutan natin yung mga panandaliang problema natin sa buhay. Siyempre, yung pangatlo, fishing. Yan. Yung tatlo yung naalala ko yan, mga tatlong yan. Fishing, camping, tsaka swimming sa lake. Ayan. Yung fishing naman, may mga ano naman dito. May mga lugar dito sa Canada na mas magagandang isda, klaseng isda yung mahuhuli mo. Tsaka at the same time, ano siya, ang kagandahan dito mga kamamaw, limitado pag sa fishing, limitado naman yung mga isdang makuhuli mo. Kumbaga may size ng isda. Pag yung size ng isda is medyo maliit na nahuli mo, pinapakawalan talaga. Yan ang reason bakit hindi sila nauubusan ng yamang tubig dito, o yamang ilog, or yamang lake, yamang dagat dito sa Canada, dahil part ng rules nila. At the same time, regulation talaga nila dito na kapag maliit yung nahuling isda, ibabalik, para at least kahit paano dumami siya ng dumami. Kasi kung uhulihin mo ng maliit, paano nga naman dadami yung mga yamang dagat natin, or yamang, basta sa yamang tubig natin, paano sila dadami kung maliit pa lang is uhulihin mo lang. Kaya sila dito ang sarap, masaya silang mahuli. At syempre meron pa palang isa, hindi lang pala sa fishing mga kamamo, di ba dami nating naiisip na pwedeng gawing activities. Yan, meron din tayong ano mga kamamaw, yung parang hunting. Nag-hunt sila dito ng deer, ng goose. May mga hunting date talaga na pwede kang mag-hunt. May parang may mga nakausap din ako before, naalala ko lang. May mga nag-hunt sila na hunting date sila na parang unlimited kung ano yung hulihin mo. Pag talaga sobrang dami na nila, walang limited yung mahuli mo, umahunt mo. Kasi usually mga parang gamit ng mga baril-baril na panglabi, mga ano, mga kadalasang laruan ng mga tatay dito. Siyempre nakita mo may mga, ang kaganda naman dito marami kasing wild na ano dito na dito, mga gubat. So yung iba nakakapag-hunt sila, at the same time nagagawa nila talaga yung mga hilig nila. Yun ang mga hilig ng mga Canadian eh. Talagang dito sila ano, marami kang mahuli dito, yung mga usa, mga goose. Pero di ko exactly sure kung ano-ano yung bawat rules nung sa bawat hayop na huli nila. Pero may mga rules na about pag sa goose, talaga pag unlimited, parang ganun siya. Pero syempre hindi mo magagawa yung fishing tsaka yung hunting mo na kailangan mo talagang kumuha ka ng lisensya. Kahit yung fishing rod nga, yung pag ano ka nun, may ano yun, may lisensya yun. Hindi lang basta bibili ka na parang pumunta ka sa tindahan at bibili ka nun, may lisensya rin yun. Alam ko may insurance din na binabayaran sa ganun, which is okay naman, dahil kahit pa paano naman kumbaga yung limitation ng bawat isa o sa bawat individual, kahit pa paano hindi mo masyadong nalalabag or nababawasan ng sobra yung mga dapat mong huliin or dapat mong orientation mo, ganun. Paano siya, kumbaga yung buhay ng wildlife is tuloy-tuloy yun. Hindi tayo makakarinig na parang endangered species na yung ganito dahil nauubos na nga. Walang ganun, kahit pa dito na ano nila, nababantayan nila na ayos. Yun ang mga bagay na ansarap na kung mga mama. Ako lang kasi mga mama, hindi tayo mahilig sa camping. Pero ngayon nararamdaman ko mga kamama, di ba sinasabi ko naman sa inyo po ulit-ulit, dati malakas ako sa lamig. Ngayon sa init, medyo okay na si kamamaw. Hindi na ako parang natatakot na or na mabilis mapagod pag sa initan mo ko ilalagay.
Bilisin natin, malalaman natin kung anong klaseng init ba. Kung pag talaga sobrang init ng summer, siguro mainit talaga. And di ko pa natatry mag-camping dito. Fishing, di ko pa natatry. Tapos, ano pa ba? Ayun yung sa lake, nagpupunta ako. Ayun. Tapos yung barbecue sa lake, sa river, ayun, natry ko na yung mga yan. Kasama ko na experience ko na rin, kasama natin yung mga katrabaho natin Canadian, tsaka yung mga Pilipino family, na mga parang mga kapatid na natin dito, yung mga yan na natin, na experience na natin. Takot naman itong ano, nasa harapan ko mga mamo. Nakasulubong ko, naalala ko yung pelikulang ano, nabanggit ko dati, Final Destination eh. Katakot kasi pag tumumba ng mga mama, hindi ka bubuhayin ng tubo mo. Nakita nyo naman yung sikat ng araw, sobrang napakaganda, napakaliw. Ay tsaka maisingit ko pala, si idol natin si Kainag sa Alberta, mahilig sa firing yan. Bumibili talaga siya ng may baril talaga siyang ginagamit. Tapos taon-taon nag-iipon siya ng mga ano niya, passion niya, hindi siya passion, yung talagang bala ng baril niya. Medyo sabi nga niya magastos yung hilig niya, pero nai-enjoy niya yung buhay niya. And iniipon niya, bata ano pa lang, maaga pa lang, iniipon niya yung mga gagamitin niya. Kaya supportahan niyo si Kainag yung vlog niya. Ako, masasabi ko si Kainag ang pinaka-successful na vlogger dito sa ngayon. Maraming successful, sila Kuya Rice, si Ate Ina, si dito, Carino family. Marami pang iba, hindi ko na halos napapanood yung iba dahil minsan hindi ko na rin naisisingit sa ano ko, sa oras ko. May times na pag nagpa-pop up sila, pa sa alam ko Pilipino at nagbablog dito sa Canada, inaano ko yung pinapanood ko yan. Although minsan hindi ko siya pinapanood, piniplay ko yung video ko sa piniplay ko yung video nila. Support ako para sa mga Pilipinong vlogger dito sa Canada. Pero usual lang madalas ka napapanood, Carino family, si Kuya Rice, tsaka yung Spot Pinoy, ay tsaka si Randy Boy, tsaka si Kainag. Si Kainag yung madalas talaga. Kahit minsan nasa trabaho ko, pag supportan tunay ko sa idol na yan is pinapakinggan ko yan, naka-play yan habang nagtatrabaho ko. Ganun ko kamahal si Kainags. Kaya Kainags, maraming salamat sa pagsuporta at bigay nyo sa akin ng inspirasyon para gumawa ako ng vlog. Kaya si Kainag, supportahan nyo, isa yun sa pinakamagaling na vlogger dito sa Canada. Ayan, dito na tayo sa trabaho mga kamamaw. Tambay muna ako saglit dito sa ano, at may 20 minutes pa tayo bago tayo magsimula sa trabaho. Dito tayo sa malilim at makapagkwentuhan tayo. May mga pahabol tayo, mga natin dito. Dahil mga kamamaw, ayusin na natin ang ating camera. Yan, ang sarap naman ng pwesto ni Kamamaw. Yan, ako. Sarap po tumambay dito ngayon, malilim. Yan tayo ng puno. Tapos may mga pahabol pa pala mga Kamamaw, may mga ano pa pala tayo nakikita dito. Hindi lang pala sa mga matatanda. Siyempre, dapat meron din sa mga bata. So, nasabi ko na sa mga matatanda, meron din silang dadagdag ko rin yung parang paintball na may mga pwesto dito sa Saskatoon na pwede kang mag-firing na parang kayo. Yung tag doon, paintball ba tawag doon, parang ina. Tapos yung sa mga bata, kagandahan dito mga Kamamaw, ang napansin ko dito sa Canada mga Kamamaw, when it comes sa mga bata, ang daming activities mga Kamamaw, sobra. Yung nasa Pinas tayo, naranasan natin yung mga iba't ibang klase ng larong labas, lalo na yung mga 90s. Ayun, mga 90s, mga solid talaga yung mga mga memories niyan mga Kamamaw, when it comes sa laro talaga, ang pisikalan sa labas, laruan, ganun. Meron din naman dito mga activities yung mga bata, lalo pag summertime na ganito. Hindi lang summertime or wintertime, marami talaga activities when it comes sa school. Kumbaga sa sports, ang daming sports na pwede mong salihan. May swimming, basketball, volleyball, may soccer, may indoor, tsaka may outdoor soccer, may hockey din. Yan yung mga may taekwondo. Tapos yung when it comes dun sa mga baby, may mga palaruan ding sineset up dito pag summertime na talagang yung bang, alam mo yun sa Pilipinas na parang pag sobrang init ng tanghali, makikita mo yung mga bata, pinapapasok mo, di ba kasi mainit. Ako hindi dito mga Kamamaw, pag nakakita mo yung mga puti, talagang mainit. Alam mo yung magtatayo sila ng isang malaking parang balloon castle na gano'n na palaruan ng bata. Di syempre pag mainit mga Kamamaw,
mahahawakan mo talaga yung balon na yung mainit, di ba? Hindi, wala yung init na ganun mga kamamo dun sa mga bata dito, lalo sa mga Canadian. Talagang mag-i-slide sila dyan all the way. Tapos yung kadalasan, syempre kahit pa paano naman, hindi naman sa pagmamalaki, hindi naman din, kaya pa rin naman ng budget na bili ng magulang yung parang mga portable na play ano nila, may mga slide na ikakabit mo lang yung hose ng tubig mo sa bahay, tapos lagay mo lang sa backyard mo, tapos parang may mini swimming pool na sila doon na may slide, ganun lang sila. Talagang makita mo tanghaling tapat, makita mo ang dami nagsuswimming na bata doon. Minsan kadalasan dyan, kunyari ka may mga kabarkada na yung mga anak mo, nai-invite sila ng parents, doon sila naglalaro, doon sila nagsiswimming, kumbaga bonding time ba. Maraming way paano mo lilibangin yung mga anak mo dito, hindi sila maiinip. At the same time, yung bata pa lang sila, mas mahuhubog mo na rin yung confidence ng bata. Pero syempre, as a magulang, kayo pa rin ang mag-guide sa kanila, i-guide nyo pa rin sila sa tama, dahil iba din ang way ng dito sa Canada, sa Pilipinas. Sa Pilipinas kasi nakasanayan natin, makaluma talaga tayo, talaga tayo, kumbaga talagang sobrang medyo mahigpit tayo pagdating sa mga pagpapalaki sa mga bata kaysa dito sa mga magulang ng Canadian. I'm not against dun sa Canadian na kumbaga sinasabi ko lang dito, mahigpit talaga tayo mga Pilipino when it comes sa pagpapalaki ng mga bata. Kaya syempre dito medyo masasabi natin yung mga bata is di naman sa mga napapansin mo pag mga nagdadalaga na mga liberated talaga mga mama. Kumbaga lalaki ako, alam mo yan, mga usapang lalaki, alam niyo yung kabinataan nyo, alam niyo yung ibig kong sabihin. Syempre may anak kayong babae, mararamdaman nyo yun, alam nyo yung kung paano nyo ma-visualize. Kaya kahit hanggat maaga, kung kaya naman nating gabayan at i-guide natin na maayos yung mga anak natin, i-guide na natin na maayos para at least kahit paano lumaki at maging maayos ang pamumuhay nila pagtanda nila. So yun, ang daming excitement na naiisip ko talaga mga kamama, lalo na patating na si Baby Jacob, kung paano namin i-enjoy yung summertime na darating ngayon. Dahil first time this coming summer na may baby tayong kasama. So it's been a long time mga kamamaw, na napakatagal ng panahon na nagkaroon tayo ng baby. Although may baby tayo kay Hera at kay Legend, iba pa rin yung baby talaga na ako mismo yung sobra sa akin. Nagpapasalamat ako at binigyan tayo ng Panginoon ng chance ulit na magkaroon ng anak. So yung mga bagay na na-miss ko, na hindi ko na kasama yung mga anak ko, gusto ko yung itong darating na to is parang excited ako kasi kasama ko siyang paglaki. Kaya marami tayong activity. Saka syempre makikita nyo na lang sa vlog yung update kung kailan ba mga anak si Mrs. Alam ko marami nagtatanong dyan, hindi lang ako, yung mga relatives ni Mrs. relatives ko. Antayin nyo na lang na mag-post si Kamamaw. So far ngayon nakapokus lang talaga tayo, kaya medyo hindi rin ako nag-aano dun kay Mrs. Update ko na lang kayo kasi usual naman mapapanood nyo rin dito sa vlog natin yung kaganapan o yung mangyayari sa panganak ni Mrs. Ang dasal ko lang is ma-deliver na maayos ang baby at healthy si Mrs. tsaka healthy si Baby Jacob. Siyempre inihintay na siya ng tatlong kapatid niyang doggy si Legend, si Hera tsaka si Legend tsaka si Chap Chap. Yan. So mga kamamaw, papasok muna ako at medyo kwentuhan ulit tayo pagbalik ko. 1 year later. Yan, pa-out na tayo mga kamamaw. Tingnan natin sa cafeteria, baka may maitatanong tayo. Tanungin natin yung mga katrabaho natin na ano ba yung ginagawa nila pag summertime ito. Ayun, sakto pala. Okay. Siyempre kasama ka dito. Tatanungin kita. Di ba ako nakaayos Okay lang yan. Kasi yung sa vlog natin, ginaano ko kung ano yung mga ginagawa ba ng mga tao dito sa Canada pag summertime. So ano ba yung mga nagiging activity mo pag summertime? Siyempre siyempre camping. Oo, camping. Yan. Siyempre family first muna. Oo, siyempre. Ano pa? Uh, Yung mga usual ba na parang nagiging normal sa'yo pag summertime? Pag summer, Oo. siyempre lalabas kami ng pamilya ko. Punta kami sa water park. Ayun, long drive.
Hindi, water parks. Dito lang. Sa mga park lang. Siyempre pag naka-holiday yun. Sa mga... Hello mga kamamaw, this is Curtis Colin, my friend. My friend just wanna ask you something about what are you doing every summertime comes? What's your what kind of plan or what plans do you do on the summertime? Usually, most of the time I spend at the lake fishing. Do a lot of fishing and stuff, and I have a farm 40 miles from here. So I'm out there all the time, do a lot of target shooting, crossbow, rifles, archery, a lot of different. I just like the outdoors, I'm always outside. So you do hunting too sometimes? Yeah, hunting's usually in the fall though. Yeah. Usually in September till November. Yeah, but usually you should have a license, right, before you. Yeah, you have to have Even on fishing. a safety course. Yeah. And then you have to have a provincial license for each province in Canada to hunt. Even on fishing, right? Even on fishing, yeah, you have to have a fishing license. Yeah. And then you have kids, right? 2 kids, yes. Yeah. What they do on the summertime? Well, my one daughter is older. She's 27, so Yeah. she just does whatever she wants. If she wants to come out and hang out at the lake, she does. If she wants to hang out with her friends, she does. My son always comes to the lake. He always hangs out. He does what he wants, but if he wants to come and hang out with me, he can come out and hang out with me. He can hang out with his And some grandparents. barbecue sometimes on the backyard. Oh yeah, all the time. And All if the the time. neighbors invite me over for beer, I'm always over Oh, there. nice. Yeah. Thank you so much, Curtis, for your time. Thanks for you. Thank you. Yeah, narinig niyo mga kamamaw, di ba? Usually yung mga in-explain ko kanina, almost the same yung mga sagot nila. Yung talagang ginagawa pag summertime dito. So, narinig niyo na rin mismo sa mismong Canadian people, yung talagang inaano nila. Hunting, fishing, camping, tapos barbecue sa backyard, and then, ano pa ba? May sinabi pa siya na nakalimutan ko. Basta yun na yun, maano nyo naman sa mga in-explanation niya. Siyempre medyo na nosebleed tayo mga kamamaw. So, hanap pa tayo mga kamamaw ng matatanong natin bago tayo mabit. Na may pahabol tayo, yung pinakamagandang lalaki sa Warehouse ayun si Erwin Islao. Grabe siya. Ayun Erwin, ano pala yung mga ginagawa mo pag summertime? Usually yung mga plans niya ng family mo. Ano lang, last year o this year? Yung pwedeng Yung last nangyari. year o yung mga usual na nangyari, tas kung Yung ano last plano mo year, ngayon. yung last year yung ginawa namin, nag-Calgary, kasama si Bianan. Oo. Yun, tapos pumunta kami doon, may kakilala sila sa part nila misis. Medyo... Ano, tawag doon? Yung libre bahay, tapos pagkain, unlimited. May kamag-anak kayo doon? Kamag-anak nila Oo. misis. Kaya mas maganda rin yung ganun, yung maglo-long drive ka kaysa Oo. mag-hotel ka pa, di ba? Hindi, nakatipid kami Kuya sa Alex. accommodation kasi nung nag-inquire almost $2,000. Pero hindi naman mabigat yung gasolina nung nakaraan. Hindi mabigat kasi hybrid siya eh. Oh, I kaya, see. Kaya yung 5 days na biyahe, ang gasolina ko lang nasa $220. So anong plano Full pala tank to ngayon? full tank yun. Plano mo ngayong taon? Wala, kundi si Mrs. eh. Oh, Mga so anak sa bahay amin. lang. So parang barbecue lang, no? Dito lang sa sa Saskatoon. Yan, syempre may shoutout ka ba sa yung mga kasing gandang lalaki mo para sa Pilipinas? Shout out kay Jerwin Capili ng American Bully. Ayan, salamat American Bully ba? Oh, American Bully. Ah. Yan. Kaya narinig yung mga Hindi, kamamaw. meron pa. Meron pa daw, meron pa. Nagbabaka sakali nabigyan ako ng tuta. Mahirap yan, mahirap. So ayun mga kamama, pauwi namin ni Paring Junior. Hinintay ako ni Paring Junior eh. Hoy, ibuksan niyo ako. Ayun nga pala, wala pala susi si Idol. So ayan, pauwi na si Kamamaw. Bigyan niya bukas Oo. 350. Dati, May mga talent fee daw mga Kamamaw, 350, grabe nung galing naman. akong Saudi. Oo. Nung galing akong Saudi, positive 7 ngayon, no? Super lamig. Malaki na champions lang ah. Ayun na mga Kamamaw, uwi na kami ni Junior. Mahal na mahal ako niya ni Junior, hinintay pa ako bago umuwi. Kailangan, sabay kami sasakay sa sasakyan. So ayan mga Kamamaw, natapos yung vlog natin. Narinig nyo naman yung mga plano ng mga kakilala natin, mga kaibigan natin, mga pa Pilipino, mga pa Canadian. Halos pare-parehas lang talaga. Katulad nung in-explain ko kanina sa simula ng vlog. More on camping, fishing, naghahunt sila ng goose, yung sinasabi ko sa inyo, yung deer, mga ganon. Tapos kailangan talaga ng lisensya at kailangan ng permit. And then, ano pa ba? Long drive, ayun. Long drive, barbecue. Yun ang pahabol natin. Meron pala yung gardening ngayon. Mahilig ang
mga Canadian tsaka Pilipino ditong maghalaman pag pag summertime. So medyo magastos ang paghahalaman dito, pero syempre kung libangan mo at kasi katulad yan, wala namang masyadong tao dito sa Canada. Pag lumalabas ka, ingat wala namang ginagawa masyado dito sa Canada at wala masyadong, kumbaga ba, tahimik ba minsan. Kaya minsan ginagawa talaga ng mga tao na nililibang nila sarili nila para kahit pa paano ma-spend nila yung araw nila na masaya. So mga kamamo, hanggang dito na lang ang vlog. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamo.